Ikalawang kabanata. Sa isang panayam ng isang awaken, napag-usapan kung ano ang nasa loob ng ture, mga struktura at mabilihin. Sabi ng lalaking awakened ay pinakaimportante daw ang lugar ng ensayohan kung gusto mong mabuhay sa loob ng tour. Kailangan mong maging malakas para labanan ang mga halimaw. Yun ang naalala ni Sejun na sinabi ng awakened. At ang senaryo ay lumipat sa ating pangunahing karakter na ngayon ay nakaupo sa malapad na bato, kasalukuyang nalulungkot, dahil nagalugad na niya ang buong kuweba subalit wala siyang makitang tindahan at lugar na ensayohan. Higit sa lahat buong araw na siyang sumisigaw at humihingi ng tulong pero tila walang tao sa paligid. Napag-isip-isip niyang baka siya ay naliligaw. Tumunog ang alarm ng kanyang cellphone. Kanya itong tiningnan. Walang network signal pero nasisiguro niyang ang oras ay tumpak. Napagtanto ni Sejun na isang buong araw na pala siya sa loob ng ture at siya ay nagugutom na. Tiningnan niya ang plastic kung saan nakalagay ang nabili niya mula sa grocery store kahapon. Isang bote ng tubig, 27 piraso ng maliliit na kamatis, 10 piraso ng sibuyas dahon, 7 kamote at isang mansanas. Kinain ni Sejun ang mansanas. Sa gutom nito ay, di niya namalayang ubos na pala ito. Kaya kinain niya ang ilang piraso ng kamote, kahit hindi luto, sa sarap ng kain niya ay bigla siyang nabilaokan, dali-dali niyang kinuha ang bote ng tubig at uminom. Pagkatapos kumain ni Sejun ay humiga siya sa malapad na bato, at nag-isip kung paano siya makakalabas sa kuweba bago siya maubusan ng makakain. Napatanong si Sejun sa sarili kung hanggang kailan siya magtatagal sa kakaunting pagkain na nasa kanya. Kung walang magliligtas sa kanya, ay baka maging buto at balat na lang siya. Ayaw ni Sejun na umabot sa punto na maging ganun siya. Kaya sumipa ang kanyang fighting spirit. Sumigaw siya, pangarap kong makapunta dito sa tower, hindi ako mamamatay. Paglingon ni Sejun ay nakita niya ang pinagkainan niya ng mansanas na may mga buto. May naisip siyang plano. Itinanim ni Sejun ang buto ng mansanas. Sunod ay pinutol ni Sejun ang 10 sibuyas dahon at itinanim ang ibabang bahagi nito. Nagtanim din siya ng 3 maliliit na kamatis at 2 kamote. Sinabi ni Sejun pagkatapos magtanim, mabubuhay ako hanggang sa tumubo kayo aking mga tanim, kayo ang pag-asa ko. Nang may biglang umalingaw-ngaw na malakas na tinig ng halimaw. Nagulat si Sejun. Naalala niya na walang halimaw sa unang palapag ng ture. Ngunit bakit may halimaw sa palapag na yon, pagtataka ni Sejun. Pagtingin niya sa nag-iisang butas sa taas ng kuweba, ay nakita niya na ang buwan ay kulay asul. Lalo pa na nag-ingay ang mga halimaw sa labas ng kuweba. Nanginig ang buong katawan ni Sejun dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Tumingin muli si Sejun sa itaas at nakita niya ang lumilipad na itim na dragon. Nawalan ng malay si Sejun, pero bago siya bumagsak ay nasabi niya na napakaganda ng dragon. Habang walang malay si Sejun ay may milagrong nangyayari sa kanyang mga pananim. Kumikinang ang mga ito. Nagising si Sejun sa tinig ng alarm ng kanyang cellphone. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan. Laking gulat ni Sejun nang malaman niyang 2 araw na pala siyang natutulog. Sumakit ang likod ni Sejun kaya umupo siya at napasandal. Paglingon niya sa sinasandalan ay laking gulat na naman niya na ang tanim pala niyang sibuyas yon. Nagtaka siya kung bakit ganoon kalaki ang sibuyas at sa loob lang ng 2 araw. Palagay ni Sejun ay dahil nasa loob siya ng ture, kaya ganoon ang epekto sa mga tanim niya. Tiningnan ni Sejun ang kalagayan ng mga kamatis, at nakita niyang umusbong na ang mga ito. Napansin niyang hindi sapat ang sikat ng araw na nakukuha ng kamatis, dahil nahaharangan ito ng naglalakihang dahon ng sibuyas. Kaya minabuti niyang anihin ang mga dahon ng sibuyas. Pagkatapos niyang anihin ay kumuha siya ng isang dahon ng sibuyas at kinain ito pero sobrang anghang pala nito kung ikukumpara sa nakasanayan niyang dahon ng sibuyas. Dali-dali siyang pumunta sa may tubigan at uminom para maibsan ang anghang sa kanyang bibig. Pagkatapos, ibinilad ni Sejun ang mga dahon ng sibuyas at kumain ng rasyon niyang kamatis at kamote. Hindi lumulubog ang araw sa loob ng ture subalit may pagkakataon na natatabunan ang araw ng buwan. Tinatawag ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito na Blue Moon. Napaisip si Sejun at naalalang nagsisimula ang Blue Moon sa ika-10 palapag ng ture. Akala niya na nasa kung saan lang siya sa unang palapag. Pero nagtataka siya kung bakit may dragon sa palapag na yon.
10 taon na, noong unang lumitaw ang tour. Ang unang nakatapos sa ika-37 palapag ay ang Phoenix Guild. Ang impormasyon ng palapag mula ika-30 hanggang ika-37 ay pinakatago-tago dahil sa kompetisyon ng mga guild. Pero marami namang impormasyon tungkol sa ika-30 at pababa na palapag ng tour. Ika-2 hanggang ika-10 ay mga kalansay na halimaw. Ika-11 hanggang ika-20 ay mga goblin na halimaw. Ika-21 hanggang ika-30 ay mga orc na halimaw. At ayon sa mga tsismis ay may mga gagambang halimaw sa ika-31 na palapag. Walang narinig si Sejun tungkol sa mga dragon o butiki, kaya nagtaka siya kung anong palapag nga ba ang kinalalagyan niya ngayon. Ipinagpalagay na lang niya na naligaw siya sa mas mataas na palapag na ture na wala pang nakakaakyat kahit ang matataas na rangko sa mga manlalakbay. Nang may tumulo na tubig sa kanyang mukha, akala niya tubig ulan. Pagtingin niya sa itaas ng bunganga ng butas, ay may kuneho na naglalaway at nakatitig sa kanyang direksyon, at tumalon ito pababa ng butas. Ginawa ng kuneho na parang stepping stone ang ulo ni Sejun, at lumundag sa tabi ng tanim na sibuyas. Tinuro ng kuneho ang sibuyas at parang naintindihan naman ni Sejun ang ibig sabihin ng kuneho. Kaya pinutol ni Sejun ang dahon ng sibuyas at ibinigay ito sa kuneho. Kinain naman agad ito ng kuneho. Napansin ni Sejun na tumubo na agad ang mga dahon ng mga sibuyas ng pinagkunan niya kanina, kaya napagdesisyonan niyang mag-ani ng sibuyas 2 beses sa loob ng isang araw. Nabaling ang kanyang atensyon sa kuneho dahil may tinatawag ito mula sa itaas ng kuweba. At may tumalon nga galing sa itaas ng kuweba na may dalang sombrero. No, it's not Monkey D. Luffy. Isa itong babae na kuneho. Tinanong ni Sejun kung mag-asawa ba ang dalawang kuneho. Sumagot naman ang mga ito, ng ngiti at pagsang-ayon. Ang araw na ito na puno ng kaganapan, ay ang unang entry sa kanyang talaarawan, ang araw na sinamahan siya ng mga kuneho sa kuweba. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.